Hi guys, good morning sa inyong lahat, no. So, another day, another bash. Hindi, joke lang. Another day, another chart, no. So, naisip ko kasi 'di ba alam natin na merong ibang grupo na nagpo-promote ng 30 minutes na trading daw, no. Pero in reality, pagka nakapasok ka doon, mahirap siyang gawin, no. Hindi naman talaga 30 minutes, aabutin ka ng 30 minutes, no? Alam na yan ng mga nakapasok, no? Ayoko na masyadong i-highlight, no? So, gusto kong ipakita is, ano yung itsura, ano yung possible ba, no? Possible ba gawin yung less than 30 minutes or 30 minutes na analysis, no? Kasi, ayoko na mag-comment, no? So, gusto ko na lang ipakita kung ano yung other side ng story, no. So, i-try natin kung kaya ba talagang mag-analyze ng market in less than 30 minutes, no. So, naglagay ako ng timer dito. Try natin, no. Hindi ko pa nagawa, no. Hindi ko pa naurasan talaga. Pero alam ko naman na kaya in less than 30 minutes. No? Try lang natin lagyan ng oras. Tapos sakto Lunes ngayon yun, market analysis tayo, no. Try lang natin kung kaya, no. So, this video is not really to bash anyone, no. I just want to point that out. And I just want to show more on a solution side, no. Ayun, I'm a change man na talaga. Ay, no. Sige. Alright, let's go. So, i-start ko lang to. Ilabas ko muna yung signals natin from Telegram and then yung Excel na ginagamit natin. Okay, so meron tayong tools na ginagamit dito sa mga hindi nakakaalam, no? So meron tayong scoreboard, dito natin kinukuha yung bias. Tapos nililipat lang natin dito sa Excel para mas mabilis na i-consolidate, no? Okay, para naka-formula na agad. Sige, try natin. Activate lang natin yung oras. Okay, sige. In 3, 2, 1, let's go. Okay. So, first, ang una natin ginagawa is kinukuha natin yung scoring galing dito. No? So, -3. Ayan. Next is -4. Next is, so 0 yan. GBP, -4. JPY, +5. And then NZD, -4. And then USD, +5. Okay. So, double check lang natin, no? Para sigurado. So, -3, -4, 0. -4, +5. -4, +5. Okay, good. Next is filter natin sa gap. Okay. Hindi tayo nagtitrade ng less than 43210. So, ang tinitrade lang natin, 5 pataas. Okay, so, first signal natin, ayun na. Meron na agad tayong trading plan. Hindi pa tayo tumitingin ng chart. Wala na. 80% ng trading tapos na. Execution na tayo. Okay, AUDJPY. Sell tayo. Okay. So, punta tayo sa AUDJPY. So, refresh lang natin yung indicators natin. So, anong rules natin? Pagka gusto natin mag-sell, immediate resistance. Okay? So, gusto natin mag-sell, ito yung pinaka-immediate resistance, target natin, ito. Okay? So, next is 109 pips, no? So, SL natin, approximately, sabihin natin nandyan. Boss, what if ma-SL ka dyan, umangat yung market, tas meron pa rin siyang bias? Re-entry lang tayo. Yun yung ginagawa natin. Okay? Tinitest natin, tina-trial and error natin, lahat ng structure kung saan pwede mag-pullback yung market. Di ba? Bakit boss tina-trial and error? Kasi wala namang makakapagsabi na 100% magbo-bounce dyan yung market eh. Di ba? Ang malinaw lang sa atin, meron tayong bias na itong downtrend na to nangyari across the correlation. Di ba? Simple logic. Okay? So, ilagay na natin dito. 109. Asa na yung timer natin? Ayan. Naka 3 minutes na pala tayo. Ilagay ko dito. Sige na, hindi na ako magsasalita. Mas lalo ako matatagalan. AUD USD. Okay, so punta tayo sa AUD USD.
Okay, refresh lang natin to. So, gusto rin natin mag-sell, immediate resistance, meron tayong 48. So, hindi tayo nagtitrade ng less than 50 pips. Balato na lang natin yan sa mga scalpers. Hindi, joke lang. Joke lang, joke lang. So, 63, pwede na tayo. So, pagkakulang, extend ka lang ng target, no? 63 pips. So, lagay mo na dito, 1:2. So, divide 2. Next is KJPY, sell. Okay, refresh lang natin yung indicators. So, gusto natin mag-sell, immediate resistance, 87 pips. Dapat nakuha na natin siya dito. Ito, support, nag-hold as resistance dito. So, 87. Okay. So, 1:2. Less than 100 pips, 1:2. Next is EURJPY, sell. Okay. So, ganun din, immediate resistance, 134. Dapat nakuha na rin natin siya dito. Previous support, naging resistance. 131. Hindi tayo papasok sa gitna. Wala tayong makukuha magandang risk and reward dyan. Ano nga yun? Kalimutan ko. 133. Sign of aging, guys. Sign of aging. So, divide 3. So, kuhanin ko na lang to. Ayan. Next is Euro USD, sell. Ayan. Ayan. Sakto. Ito, sinundot niya na dito. Oh. Dapat nakatipin na tayo ng isa. Pero pwede pa rin tayo mag-re-entry. Hanggat merong signal, re-entry lang 65 pips. So, 1:2. Next is GBPJPY, sell. CJ. Refresh lang natin to. Ayan. 120. Pwede na tayo dito makakuha ng 129 na setup, no? So, less than 200, divide 3. Okay? Kung ma-SL tayo, let's say, ito yung setup natin. Ito, pampatagal pa to eh. Pero sige lang. Kaya naman yan. Let's say, tinamaan yung SL natin. Re-entry lang tayo. Kung meron pa rin tayong sell bias. Okay? Hindi porket na SL tayo dyan, reverse na yung market, reversal na. Hindi. Kung ito, nangyayari yan across the correlation, malakas pa rin yung bias. Hanggat hindi nagre-reflect yung bias na pataas na yung market, hindi siya reversal. Okay? Hindi tayo nag-a-assume dito sa huwag system. Hanggat hindi pinapakita ng scoring na nag-reverse na yung market, hindi natin sasabihin na nag-reverse ang market. Okay? So, itetest muna natin dito. Okay? Next, GBP-USD, sell. Okay, so immediate na resistance. Okay. So dito, dapat nakakuha na tayo dyan, 84 pips. Pero pwede pa tayo mag-abang ulit kasi may bias pa naman eh. 84 pips. Boss, pwede ko bang maging target yung susunod na wag lines? Pwede naman. Basta siguraduhin nyo lang na kung ito yung TP nyo, tapos pagka nandito na yung market price, move your SL sa positive side. Either i-swing base nyo na after mag 1:1, no? So, ako, pwede na to. 84 pips. Re-entry na lang ulit ako. 1:2. And then, NZD-JPY. Sell. So, refresh lang natin to. Ayan. So, immediate resistance. Okay. 81 pips. Pwede na yan. Next is NZD-USD. Okay. Next is NZD-USD. Default. Refresh. Yan. So, anong signal natin dito? NZD-USD sell. So, dito, 27 pips. So, hindi tayo nagtitrade ng less than 50 pips, no? So, extend natin yung TP. Ayan, 51 pips, no? Boss, pwede ba dito? Pwede. Basta pagka may dadaanan lang siya ng structure, move your SL sa positive side, no? Para safe na yung position natin. So, 52 pips. And then next is USD CAD.
Okay. So, USD CAD. Refresh lang natin to. So, signal natin buy. So, ito yung immediate na support. 86 pips. 86 pips. Okay. Ayan na. Tapos na. Tapos na. In 8 minutes. Di ba? Nakapag-analyze na tayo ng market. Nandito na. Nandito na yung ano, yung ilan yung total TPs natin, 889. Total SL natin, 383 pips. Sa 0.01 lot, approximately $38.89. Pero syempre, depende yan sa cost per pips nito. No, nakadepende yan. Approximately lang naman yan, no, plus or minus. And then, kung 50-50 yung usapan, sa 50% na hit rate, ibig sabihin 50% chance of losing and 50% chance of winning. Ibig sabihin, sa $38 na exposure natin, $19 ang matatapyas. And then sa $89 na target natin, 44 lang yung possible natin na makuha. And then, meron ka pang net na $25. Isipin nyo yun, sa 50-50 lang na usapan, meron kang $25 na guaranteed. Diba? Sa 50-50. Ibig sabihin, hindi talaga kailangan ng kung meron kang maayos na risk and reward, hindi mo kailangan ng mataas na win rate. Kaya lang, yung iba kasi, yung ibang grupo, pangit na yung win rate, pangit pa yung risk and reward. Pero wala naman, tinatamaan. Okay, so good vibes lang tayo. No? So ito yung point ko. In less than 10 minutes, nakapag-generate tayo ng trading plan. Meron ng bias, meron ng SL, meron ng TP. Execution na lang yung kulang. Di ba? Nagigets nyo guys, no? So, dito, talagang, nung dinidesign ko yung yung WAG system, hindi ko naman siya na-foresee na gagawin ko siyang course, to be honest, no? Kasi during that time, I'm still working. Sabi ko, hindi pwedeng ubos yung oras ko. Kaka-analyze ng market. Isipin nyo, yung dati kong ginagawa, merong 28 forex pairs. Tapos, magta-top down analysis ako, 5 time frames. Sabihin natin, monthly, weekly, D1, H4, H1. So, ibig sabihin, in total, meron akong 140 ba? 140 charts na kailangan titingnan. So, sobrang toxic. Di ba? So, hindi pwedeng aabutin ako ng 2 oras kaka-analyze ng chart. Isipin nyo kung tumatagal ako ng 1 minute per chart. Ito more than 2 hours na to, 140 charts. Di ba? So, kaya during that time na I'm still working, sabi ko, hindi pwede. Kailangan ko gawa ng paraan na makagawa ng system na efficient and systematic, no? So, during that time, I'm still working, nagtatrabaho pa ako noon during sa dati ako nagtatrabaho sa shawarmaan. Hindi, joke lang. Joke lang. No? Hindi po. Dati po akong fitness coach. Ay, nako. Sige. So, yun, sabi ko, hindi pwedeng maubos yung oras ko dito. No? Kaya ginawa ko ng paraan na makagawa ng certain rules and routines na mas mapabilis yung pag-a-analyze, no? Yung system ko naman, yung hedging, correlation, hindi naman ako nag-invento niya, no? Inayos ko lang yung rules, no? Kumbaga, ginawan ko lang siya ng routine, di ba? So, we cannot reinvent the wheel, di ba? So, yan, napakalinaw. Kumbaga, kung meron kang maayos na sistema, routine, and rules, kaya naman ng 30 minutes talaga. Ang kailangan mo lang talaga is yung system, no? Which is yan yung nagiging struggles ng maraming traders. Ito, additional factor din to, yung dati kong ginagawa. Ito rin yung nakikita kong additional factor na kung bakit nagkakaroon ng FOMO minsan yung mga traders. Kasi nga, sa sobrang hirap maghanap ng opportunities, minsan, pagka may nakikita tayong setup na kahit hindi pa talaga siya fully ready, parang pwede na to. Baka mawala pa, sayang. Di ba? So, unlike dito, sa ginawa natin, meron na tayong sistema, meron na tayong naka-ready ng mga tools. Ang bilis lang, mag-generate ng bias. Isipin nyo yun, hindi pa tayo tumitingin ng chart, nakuha na agad natin yung bias.
naiwasan pa natin i-trade yung mga nag-consolidate na market. Itong mga itim na yan yung mga nag-consolidate na market kasi week versus week, week versus week, strong versus strong. So, kung parehas malakas yung dalawang currency, most likely maghahatakan lang sila ng presyo. 'Di ba? Same thing kung mahina or kung parehas neutral. So, ang hirap hulihin. Kung magkaroon man ng rally, ang hirap hulihin. Kaya dito na-filter na natin siya sa gaps, no? Ayan. Yun lang. 'Di ba? Napakasimple lang ng rules, no? Establish mo yung bias and then i-trial and error mo lahat ng possible structure kung saan pwede mag-bounce yung market. 'Di ba? Lagyan mo ng risk and reward, lagyan mo ng risk management, lagyan mo ng money management, 'di ba? So kung nagmo-money management ka, let's say for example, nagse-set ka na ng certain limit dun sa capital mo. 2% rule lang, boss, ang ginagawa ko. Every time na nagte-trade ako, maximum lahat ng open trades ko 2% lang. Okay? Kasi gusto ko sundin yung 2% na rule. Okay, so sabihin natin sa 1K capital. So yung 2% niyan is $20. Okay? $20. Ngayon, yung $20 na yan, that is approximately 200 pips. Okay. Boss, kailangan ko na bang pumili dito kung alin yung bubuo sa 200 pips ko? Wag mo muna siyang pipilian, no? Kasi baka mamaya, pinili mo tong first 5, tapos, etong first 5 pa yung hindi agad tinamaan na pending order. Mas nauna pa tong hindi mo napili. So, ang tamang approach dyan is latagan mo lahat, no? And then, kung sino yung unang tatamaan na makakabuo dun sa 2%, na 200 pips mo na requirement, saka mo ngayon i-cancel yung iba. At least, na-maximize mo yung latag, di ba? Nalatagan mo lahat. Para at least, maiwasan natin yung kung alin yung pinili mo, yung pa yung hindi tinamaan. Di ba? So, mas effective, mas efficient. Latagan natin lahat, para ang naglalatag ng lambat sa dagat, no? And then, kung sino yung unang makakapuno sa 200 pips na exposure, cancel mo yung iba. Okay? So, yun yung money management natin, tsaka risk management. Ngayon, kung halimbawa gusto mo i-apply yung diversification naman na concept, sa diversification, ang sinasabi naman doon, huwag mong ilalagay sa isang basket lahat ng itlog mo. Yun yung diversification, no? So, parang, huwag mong ilalagay sa isang basket lahat ng risk, no? So, huwag mong ilalagay sa same correlated currency lahat ng 200 pips, no? Halimbawa, yung 200 pips mo, nilagay mo sa Euro EUSD, Euro CAD, Euro AUD, Euro GBP, Euro JPY, di ba? Euro NCD. So, pagka nag-agesa yung market sa Euro, nag-reverse na yung signal, patay ka, ubos ka kagad kasi lahat nakataya sa Euro. Di ba? So, yung sinasabi ng diversification na concept is i-diversified mo yung risk. So, madali lang naman yan. So, halimbawa, dito sa AUD and JPY, dito sa dalawang AUD, di ba? Pagka may tinamaan na isa, cancel mo na yung isa. Di ba? Tapos, let's say, dito sa Euro, pag may tinamaan na isa, cancel mo yung isa. Dito sa GBP, pag may tinamaan na isa, cancel mo yung isa. Dito, pag may tinamaan na isang NZD, cancel mo yung isang NZD. Dito may CAD, tapos dito may USD CAD. O, pagka may tinamaan na isa, cancel mo yung isa. At least, naka-diversified yung 200 pips, no? Isipin nyo yun, wala pang 30 minutes na discuss na natin yung trading plan, na-discuss na natin yung system, risk management, money management, diversification. Di ba? So, yun lang. Gusto ko lang siyang gawing short and sweet, no? And just to show you na kung possible ba talaga yung 30 minutes na trading every day, no? Pero again, it will require a proper system, proper rules, and practice, no? Yun lang, guys, and yun lang. Alright, guys, God bless everyone and more pips sa inyo, no? Ngayong linggo. Alright? God bless. Bye-bye.